Magandang araw po sa ating mga tagapagsubaybay. Muli pong sumasaimpapawid ang ating programang APAP Batangas, Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran. Sa pangalan po ng ating mga kasamahan po dito sa ating programa, ako po si Colonel Jerry Zamudio at kasama po natin ang ating mga ipinagmamalaking mga kaibigan po sa APAP Batangas. Ang aking pong katabi na siya po magpakilala ng ating guest mamaya, si past President Ding Andal, si President Jess Medina ng Batangas Egg Producer, si Chairman Ped Calao ng Batangas Chamber of Commerce and Industry, si Vice President Maramparo ng Rotary Club of Lipa South at saka ng Chamber of Commerce and Industry, at ang representative po ng 740th Combat Group, si Lieutenant Romel Kichong, at kasama yung ating mga kasundulan dito. So ngayon po ay meron kaming importanteng bisita, at ito ay kinakatuwa namin sapagkat ito ay partner po natin sa pagpapanatili po ng kapayapaan sa ating pong lugar. Ang ating pong bisita po ngayon ay ipapakilala po ni past President Ding Andal. Mabuhay po mga kababayan dito sa atin sa Batangas, lalong-lalo na dito sa mga taga San Juan, mga Rotarians sa San Juan. Ang mga kasama natin dito ay mga Rotarians at kayo ay inaasahan naming makapag-participate dito. Ang atin pong panauhin ay ang mga opisyales ng Philippine National Police diyan sa San Juan, ang pinakasilanganing bahagi ng Batangas na naka-bound, nakadikit diyan sa Sariaya at Yaong, Quezon. Ang atin pong hepe ng San Juan, Batangas, si Police Chief Inspector Pablo Aguda Jr. Welcome po, ang inyo pong pagbati. Binabati ko po ang aking mga kasamahan dito sa radio, sa TV na nag-interview sa amin. Bagamat hindi tayo magkakilala, ay isa po naman ang ating layunin ang usapang pangkapayapaan at usapang pangkaunlaran, na yan po naman ang sinusulong ng ating Governor Vilma Santos Recto. At kasama po niya ang Public Relations Officer ng San Juan Police, si Police Officer Juan Eric Trinidad. Yes, sir. Yes, sir. Bumabati rin po ako ng magandang hapon po sa ating mga kasamahan. Narito po. Napakaganda po at napakagalak po namin na kami ay maanyayahan po dito sa pagganap po na ito, at maraming salamat po. At siyempre, ang Women's and Children's Protection Desk ng San Juan Police, si Police Officer 1 Joan Ilaw. Magandang hapon po sa ating lahat. Malugod po kami nagpapasalamat sa inyong paanyaya sa amin sa hapon na ito. 10 po ng aming mga kasama. So ito pong ating segment na ito ay bahagi pa rin ng ugnayan ng APAP Batangas. Patuloy na ugnayan kung saan ang mga kapulisan sa buong Batangas, ang lahat ng mga estasyon ay ating inaasahang makakapanayam at makakapagbigay ng kanilang mga programa dito sa atin. Siguro pwedeng umpisahan na ni Police Chief Inspector June. Sa San Juan po, unang-una, tayo ay 8 months nang nanunungkulan sa bilang officer in charge ng San Juan Municipal Police Station. Ako po ay dating sa Batangas City, nung ako PNCO pa, patrolman. Nagpamula po ako ng 1990 sa pagpupulis as patrolman. Tapos po nagpunta ako ng Mindoro, 5 years. Naghepe po ako ng Kalatagan, Ibaan, at saka sa Totomas, at sa mga 411 PMG po. Ngayon po ay nasa San Juan. Ang amin pong mga ginagawa doon ay yung ating police community relation. Amin pong inilalapit ang ating kapulisan sa ating mamamayan upang makuha natin ang tiwala
ng mga mamamayan at upang maging matahimik ang ating bayan. Sa tulong po ng ating ng ating Honorable Mayor Rodolfo H. Manalo ay talagang sinusuportahan kami sa aming pagpapatupad ng batas doon sa San Juan. Lahat po ay kanilang ginagawa at nakikipag-ugnayan kami ng maayos at ika nga ay sabi nga ni Mayor, transparency at para malaman ng tao kung ano ang trabaho ng taga-munisipyo at kung ano ang trabaho ng mga kapulisan ng San Juan. Sasamantalangin ko, nabanggit mo si Mayor Manalo, binabati natin ang Mayor na San Juan, si Mayor Manalo, at saka siyempre taga-riyan din, kapatid niya yung ating presidente ng Batilec, at lahat nga ng mga Rotarian sa pangunguna ng Presidente at saka ni Secretary Jenny Salud ng Rotary Club of San Juan. Chief Inspector, ano po bang strength ng ating San Juan at nais kong malaman din siguro mga ilan bang estima ng ating populasyon sa San Juan at gaano karami naman ang ating kapulisan? Ang kapulisan po ay binubuo ng 42 barangay na ito po ay malalawak naman dahil ito po ay maraming kalupaan, may dagat, may ilog at ang binubuo po ng mga tao ay 140,000 na po ang populasyon ng ating bayan ng San Juan. At kami po ay binubuo ng 46 na kapulisan na siya pong nagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan dito sa bayan ng San Juan. Katulong po natin sa pagpapanatili ng kaayusan, doon po yung ating mga Air Force na siya po ang tumutulong sa amin upang mapanatili doon ang kaayusan. At para nga po sa impormasyon ng lahat, meron po kaming detachment doon ng Air Force na naroon sa Barangay Laiya, Barangay Pulambato, at meron kami sa Paklipahan na isang team din po ng Air Force kasama po ang ating KA. Yung pong mga volunteers natin. Thank you very much. Dumating na rin yung spokesperson ng Provincial PNP na si Police Senior Inspector Dwight Fonte, si Jun. So bati ka muna, Jun, sa mga tagapagsubaybay natin. Sa pangalan po namin Provincial Director, Police Senior Superintendent Omega Jared Jocares Fidel, sa lahat po ng mga tagapanood, kami po bumabati ng magandang gabi at nagpapasalamat sa mga suportang binibigay ninyo sa PNP ng ating probinsya, and doon din sa mga force multiplier namin, lalong-lalo na ngayon na gamit sila sa panahon ng bagyong Yolanda. At siyempre sa mga kasama namin dito, hindi ko na po isa-isahin. Maraming salamat at kami naging parte ng inyong programa. Thank you very much. Naming pinapasalamatan. Thank you very much, Jun. So, ngayon pag-usapan natin yung San Juan. At importante ito dahil ngayon ay napapanood din po tayo sa San Juan. Ito po ay courtesy ng ating pong bisita na si Senior Chief Inspector Pablo Aguda. Pwede bang bigyan nyo kami ng sitwasyon ngayon sa San Juan, especially yung mga kaso na tinututukan ninyo ngayon for the past few months? Kasi siyempre sa mga bayan na talagang kahit gaanong pagsipag natin, hindi naman natin pwedeng talian yung lahat ng mga kriminal eh. So talagang mayroon at mayroon talaga yan. Ngayong mga nakaraang buwan na ito, anong mga major na cases ang nagpapasakit sa inyong ulo, Pubs? Sa bayan ng San Juan po, ang aming tinututukan lagi dito at sa tulong ng ating butihing mayor ay yung pong ating drugs, problema sa droga, at yung ating problema sa mga loose firearm. Ngayon po ay talagang ginagawa namin ng paraan na mamonitor lahat. At lahat ng operation namin ay makikita naman natin na talagang accomplishment
At masasabi kong ang bayan ng San Juan ay matahimik na sa pagdating sa peace and order, na kami naman po ay lahat ay tulong-tulong na gumagalaw doon sa bayan ng San Juan. So dito sa inyong kampanya, ano ang papel na ginagampanan ng mga mga barangay officials natin at yung papel din na ginagampanan ng ating mga kabayan sa bayan ng San Juan? Unang-una ay talagang nagpapasalamat ako sa ating mga kababayan sa bayan ng San Juan dahil pagmula nang umupo ako doon, kinuha ko yung kanilang kooperasyon at sa pamamagitan ng pagmi-meeting ng ating mga barangay captain, at kami tulong-tulong, barangay captain, kapitan niyang barangay tanod, hepe ng barangay tanod, community, nagsasagawa po kami ng pulong-pulong upang ang lahat ng impormasyon ay masala namin at makuha namin sa kanila. At nang sa gayon ay lahat ng accomplishment namin ay maging positibo at maging katulong para masugpo ang krimen dito sa bayan ng San Juan. At nagkaroon nga po ng produkto na ang bayan ng San Juan ay naging matahimik. Siguro na may napapansin ninyo na nung una ay marami dong patayan, pero ngayon na kami ay nagkasama-sama ng mga mamamayan, ng mga kapitan at mga barangay tanod, nagtulong-tulong kami para maisagawa itong programa na tulong-tulong para sa kapayapaan ng San Juan. Ay nakita naman natin na ang bayan ng San Juan ay naging maayos at lahat ng impormasyon nila ay nakararating na nga po dito sa ating mga kapulisan. At ika nga hindi na sila natatakot na sila ay magsumbong sa ating mga kapulisan para masugpo ang krimen sa bayan ng San Juan. Talaga na tutukan yung peace and order sa San Juan, sapagkat ang bayan ng San Juan ay icon yan sa Batangas dahil nandiyan dyan yung mga magandang mga resorts natin at kilalang-kilala ang lugar na yan. Kasi talagang yung patayan is yan ang isang malaking problema sa ating lugar. Anong mga kaso ng patayan ang tinututukan nyo ngayon dyan sa yung kaso ng patayan na ang so far na-solve na natin at tinututukan natin ngayon Chief Inspector Sa ngayon po ay wala na nangyayaring patayan doon, kundi mga personal grudge na lang po. Pati yung mga nangyaring patayan Opo. is nasosolve na natin. Nasosolve na po Okay. natin lahat. So, At nasolve na po natin very ang good. lahat ng patayan doon. At alam natin, identified natin lahat ng mga personalities doon na gumagawa ng krimen. Okay. So, in control yung ating kapulisan dyan po sa bayan ng San Juan. Ang next na magtatanong ay ang Pangulo ng Batangas egg producer, si President Jess. Magandang gabi po. Nabanggit po ni Colonel Zamudio tungkol ho doon sa mga ang San Juan ay tourist belt, di ba? Ano ho ang mga nakaplano nyo na gawain para mapangalagaan ho? Alam naman nating darating na uli yung petsang yon. Sa pagtapos ng Disyembre ay papasok na po ang pagpamamasyal po doon. Ang ginagawa po namin dito nung dumating ako dito ay talagang season ng vacation. Dahil nung dumating ako ay February, ay open nga po itong mga vacation na ito para sa mga tourist. Meron po tayong itinatalaga doon tourist police at meron po tayo doon na detachment na para sa pagsusumbong ng mga tao. Na yun po ay 24 hours duty doon sa pag-ikot doon sa Barangay Laiya. Ang Laiya po ay diretsong pasyalan ng mga tourist natin na sunod-sunod po doon ang mga beach natin doon. Kaya po ang ating tourist police ay 24 hours ding umiikot doon sa ating Laiya.
Doon ho sa mga ginagawa nyo doon, naging effective ho ba? At ano ho ang, meron ho ba kayong naging kaso man lamang doon sa mga area pong iyon? Meron po tayong nagiging kaso doon, pero mga maliliit lamang po na ika nga nasosolve naman natin. Hindi naman po mga patayan, kundi yung konting pag nagkakainuman, nagkakaroon ng suntukan, na yun po naman ay ating nagagawa ng paraan na magkasundo-sundo din sila, dahil sila rin naman po ang nagkakaroon ng awayan. Pero sa mga taga roon po ay lagi pong information dissemination ang ginagawa namin para po maprotektahan ang aming turista na dumadating dito sa bayan ng San Juan. Yun po ang magandang marinig po ng ating mga kasama at mga kababayan, at para ho mas maging pasyalin pa po ang Laia. Dito naman ho sa mabanggit ko lamang po di ho ba katatapos lang ng bagyo. Alam ko naman ho na ang San Juan na isa rin po daanan ng bagyo. Meron hong bagyo dyan na medyo na malaki on damage po dyan Di ko lang ho matandaan. Ano po ang naging paghahanda ninyo dito sa nakaraang Yolanda po? Mabuti nga po at nabanggit ninyo yan. Ika nga po ay paghahanda ay talagang napakaraming paghahanda ang ginawa ng ating butihing mayor. Si Honorable Rodolfo H. Manalo po ay kasama namin na 2 araw na nag-iikot doon sa bayan ng San Juan. Nagkaroon po kami ng dissemination na ang sinabi namin doon ay pagka dumating ang bagyo at dadaan ang bagyo, force evacuation ang gagawin natin. Kaya po nagkaroon kami ng, yung paghahanda po talaga napakahalaga niyan Dahil po talagang pinaghanda namin pero hindi naman dumating. Sa bagay, talagang nagkaroon ng prevention naman kami. Nagkaroon kami ng evacuation pero wala pang nasisira. Inuuna na namin yung mga tao na mapunta sa Tipas, sa Tikalan, sa Katmon, idinala na namin po sa Tipas. At kinabukasan niya po ay naibalik din muli sila doon. Pero wala pong na-damage doon sa aming bayan. At sa tulong po ng ating butihing mayor na talagang hindi ho natulog. Bakit talagang hindi natulog? Siya ho ang hands-on na tumitingin doon sa ating mga kababayan na makapag-evacuate na agad kahit hindi pa dumadating ang bagyo. Na sa awa naman ng po ng Diyos ay wala hong dumating na bagyo kundi hangin kaunti lamang ang naranasan ng ating bayan. Opo. Maganda naman po yun, at sabi nga di bali hong mapagod ng kaunti at medyo magkatampuhan ng kaunti basta wala lang hong casualty. Kasi nakita ho natin yun nangyari ho dito where in fact na may bagyo na, may namamasyal pa rin ho sa Boracay, kaya ho na-stranded ho yung mga tao sa Katiklan, di ho ba? Opo. Si Paring Ped naman po. Magandang gabi po sa mga manonood. Nabanggit po kanina ni Parang Jerry na yung mga kaso ng patayan ay naitanong niya, at nabanggit din po ninyo na medyo wala na halos kaso ng patayan. Ang tanong ko po naman ay paano mo kayo yung mga tao pumapatay? Sapagkat nabalita po yan sa Nuwan na napalagay din sa isang pahayagan na meron diyang isang bahay kubo diyan na doon namumugad yung mga heart killers. Ito ho ba may katotohanan o ano po ang masasabi dito? Yung bahay kubo po ay hindi pa akong hippie noon Yun ang sinasabi na organized crime group sa amin sa San Juan. Pero nung dumating naman po ako doon, ang lahat ng mga tao doon ay nakisama sa akin, at lahat ng mga identified ko na sabi yung member ng Batang Kubo, akin pong kinakausap. At talaga pong sinabihan ko sila na ako na ang hippie, ay tigil-tigil dahil tayo pare-parehong Batanggenyo, ay sino bang magtutulungan? Ako hindi taga rito, tutulungan ko kayo na maging maayos ang San Juan. Makinig lamang kayo sa akin. Yun po ang nagiging sabi ko doon. At
ginagawan ko po sila ng maganda. Talaga pong walang abusadong pulis, wala pong mga abusado sa mamamayan, at nakikita po nila kung paano magserbisyo ang mga kapulisan ng bayan ng San Juan. Alam po ninyo, yung San Juan ay biski nung ako'y bata pa at hanggang na may bata pa ay kabalitan din ng San Juan na mga taga-J, puro barako eh. At lagi mayroong baril sa bawat tahanan. Sa madaling salita, malagana po ang mga baril diyan sa San Juan. Hanggang ngayon ho pa kaya ay marami pong baril diyan? Meron ng mga baril, yung mga mayayaman doon na may mga lisensya naman po. At yun namang loose firearm, may atin naman pong nahuhuli. Ika nga hindi naman nalalahat natin, pero nababawasan natin. Yung mga mayayaman doon, merong PTC, merong sadyang sariling baril. Kaya lang ho, hindi naman ang mga trabaho nila, professional po sila. Hindi po, yung mga nahuhuli namin, yun po ang mga walang hiya. Pero yung mga, mga nasa bahay, mga professional naman po kung paano maghawak ng baril. Si paring Mar naman. Magandang gabi po sa ating mga manonood sa gabing ito at sa ating mga bisita dito sa ating bulwagan. Ang aking pong napansin ay naimungkahi na ng ating kagalang-galang na hepe ng San Juan sa mga mamamayan at sa mga barangay official kung paano ang makakuha ng mga impormasyon at saka kung paano siya makihalubilo sa mga mamamayan, at ito ay nagkaroon ng isang magandang resulta. Ito po bang inyong ginawang ito ay nanggaling sa inyong hepe ng pulisya sa probinsyal o sarili po inyong opinion lang to? Lahat po ng ginagawa namin doon sa bayan ng San Juan ay yun po ay order ng ating nasa itaas, ng Chief PNP, ng ating Provincial Director, si Police Senior Superintendent Omega Jairi Fidel, at dinadagdagan na po lang namin para po sa ikaayos ng ating community at para magkaroon ng ugnayan ang komunidad sa mga kapulisan. Para po magkaroon ng harmonious, kung sa English bagay, harmonious relationship. Yun nga po mga local tourists at saka turista nating mga foreigner ay hindi na po kabadong pumunta sa San Juan, gawa ng mapayapa na po ang inyong bayan. Ito kaya po ay mapanatili natin habang kayo happy lamang o habang panahon kaya? Ayun po ay yan sa atin ay kung ang susundin ay yung mga aming ginagawang yung ugnayan sa barangay at talagang ibibigay mo ang dedikasyon mo sa pagtatrabaho sa ating mga mamamayan ay magkakatuloy-tuloy po at ang San Juan ay magiging mapayapa sa ating bayan ng Batangas. Sir, ako na ulit. Ako na po. Magandang araw po sa lahat ng taga-subaybay at taga-tangkilik po ng APAP Batangas. At isa po ako doon sa mga saksi na sinabi po ni Sir Aguda Jr. na sinabi po nung last 2011 na May po hanggang September last year po. Doon po ako na-assign 744 Combat Squadron na ang hinahawakan pong bayan is bayan po ng Padre Garcia, Rosario at San Juan po, na kung saan is no pong pagtigil ko doon sa squadron na yun is maganda po yung naging pakikisalamuha namin sa mga kapulisan po ng San Juan sa pamumuno po dati ni Sir Ramirez po. Yun, maganda po yun. At yung pong isa po na yan na yung pong yung kasundaluhan po at kapulisan ay gumagawa ng mga mabuting bagay at mga makabuluhang bagay para yung bayan ng San Juan ay maging isang mapayapa at maayos na lugar. Yung pong kanina kasi natanong na po yung sa paghahanda sa Bagyo. Tanong ko na lang po kung meron pa po kayong hinaharap na paghahanda o paghahanda po sa hinaharap nitong papalapit po na Pasko o
pati na rin po yung turismo sa Leyte ngayong mga Bermans po. Sa ngayon ay tuloy-tuloy naman po yung aming paghahanda. Lagi po kaming red alert at lagi naman po ang mga pulis 24-hour serbisyo sa tao. Ang ating ginagawa sa ngayon ay yung tinatawag na police presence. Para po makita ng tao na tayo ay naroroon sa isang barangay at nakikisalamuha tayo sa tao. Pangalawa po, yung ating ginagawa na ugnayan at yung feeding program na sinasamahan din po tayo ng mga Air Force sa ating feeding program. At pag gumagawa sila ng mga activities doon, magkakatulong po kami para ho makuha natin ang simpatya ng mga tao at para po magkaroon ng ugnayan ang bawat isa para sa pagsugpo ng krimen dito sa bayan ng San Juan. Sa turismo naman po, ang ating ginagawa dito ay yung nagkakaroon tayo ng coordination sa lahat ng mga may-ari ng mga resort at inaalam po natin kung sino ang mga tao na nandoon at kung anong ginagawa nila doon para po maiwasan din natin yung mga supply doon ng mga iba't ibang klase ng mga gamot na hindi naman dapat na nandoon sa ating bayan ng San Juan. Salamat po, Sir Aguda. Dadako naman po ako doon sa updates po ng activities po ng 748 Combat Group na nagsimula po nung 31 October hanggang 08 November po. Nung 31 October po hanggang 2 po ng Nobyembre, lumahok po yung kasama namin na siyam na personnel po, kasama po 2 kaan ng Mayuro Detachment na pinamumunuan po ni Iwan si Eugene Catalan Jr. Kasama po ang kapulisan po ng San Juan na headed po ni Sir Pablo Aguda na ito po is patungkol sa nangyari pong UNDAS 2013 at local national historical event na ginanap po sa San Juan Cemetery, Barangay Poblacion, San Juan, na ito po ay nag-provide ng security assistance para sa peace and order. Noong pong 2 ng Nobyembre naman po, nagkaroon po ng CMO Patrol ang 7th Command Squadron sa pamumuno po ni Staff Sergeant Santiago. Noong 2 pa rin po ng Nobyembre, nagkaroon po ng face-to-face communication sa pamumuno po ni Staff Sergeant Santiago sa vicinity po ng Barangay Pag-asa, Taysan, Batangas. Noong 4 naman po, nagkaroon po ng suportang medikal at transportasyon sa pamumuno po ni Sergeant Villanueva sa mga pasyente po na ito po ay dinadala sa Jose Reyes Memorial Medical Center para sa libreng check-up sa Tayuman, Manila. At noong pong 4 ay nagkaroon po ng libreng gupitan na pinamunuan po nila A2 Sila Corte at A2 si Pisigan sa bahay ni Kuya po sa Treatment and Rehabilitation Center sa Barangay Bolbok, Lipa City po. Noong November 5 po naman, nagkaroon po ng coordination and ocular inspection po ang aming group sa pamumuno po ni Major Gilberto Eñoda Jr. Para po to sa capability demo po ng AFP, PNP, and LGU in responding to disaster. Present din po sa meeting po sila Honorable Yavino Hidalgo, Mayor po ng Balete, Batangas, Mayor Mr. Diosdado Macalintal, and Police Senior Inspector Alan Reyes, OIC po ng Balete Municipal Police Station. Mayroon din pong uling coordination na nangyari noong 6 ng Nobyembre po na nilahukan po na 4 na tao sa pamumuno po ni First Lieutenant Alan C. Soriano, Philippine Air Force, na ito po ay sa nalalapit na Joint Medical and Dental Mission ng 748 Command Group po at pati na rin po ng Christian Life Foundation, Keystone Christian Ministries, doon po sa LGU ng Taysan at Taysan PNP. Doon po ginanap ito sa Taysan Municipal Health Building, Taysan, Batangas po. At meron pa rin pong sumunod na coordination patungkol po doon sa Commander's Information Briefing regarding joint capability, demonstration of Taal volcano eruption in a complex situation na nilakukan po ng 4 na katao po sa amin sa pamumuno po ni Major Gilberto Eñoda Jr. At ito po ay nilakukan din po ng Brigade Commander ng 2nd Infantry Brigade po na si Colonel Ivan Samarita po.
Infantry. At saka po yung Deputy Brigade Commander na si Colonel Leoncio Sironay. At ito po ay ginanap sa Southern Luzon Command sa Lucena City, Quezon po. Tapos po, ngayon po dahil po may bagyong dumaan po sa Calacang, Visayas po, nag-preemptive response din po kami, nag-anticipate po na tumulong sa ating mga kasama na nandito po sa parte ng Laguna na kung saan yung deployment po ng aming kasamang sa 740 is meron po sa San Pedro City, Laguna na pinamumunuan po ni First Lieutenant Patron na naka-standby po sa CDRRMC San Pedro City. Sa Cabuyao City, Laguna naman po, si Staff Sergeant Atienza na sila po naka-standby. Sa Santa Rosa naman po, meron pong naka-standby dito po sa pamumuno po ni Sergeant Perez. Sa Binyan City, Laguna naman po, meron din po sa CDRRMC ng Binyan City, si Sergeant Marasigan po namumuno. At sa PDRRMC ng Batangas City po, si Sergeant Tadeja, yung pong liaison namin patungkol po para sa mga upcoming activities po na maaari pa naming masamit. Bali, dito na lang po yun po lahat ang nangyari po simula noong 31 October hanggang 08 November. Bali, sa susunod po na talakayan, ibabahagi ko na lang po yung mga updated activities namin. Salamat po. Salamat Lieutenant Kyut-Chong ng 748 Combat Group. Kay Hepe Aguda, siguro makakabuti kung po pwede mayroon kayong number na maaring maiwanan sa ating mga manunood na pwede naming i-text, tawagan, o kaya ay email number ninyo na pwedeng kami kung mayroong tanong, kung may reklamo, ay madali kayong makokontak. Maraming salamat po. At yung ating pong, kung mayroon po kayong mga inquiry at kung meron kayong itatanong at mayroong tulong na gusto nyong maibigay ang ating kapulisan ng San Juan, pwede po ninyo akong tawagan sa personal number ko na 0915-443-7266. Ulitin ko po, 0915-443-7266. Sa smart number po, 0908-168-7370. 0908-168-7370. At sa mga kabuuan po ay maraming salamat po. Maraming salamat Major. Itong Ecotourism Road na dumadaan dito sa San Juan, ito ay nagkokonekta ng Sariaya. Sa ngayon ay Sariaya pa lamang at saka San Juan, isang bypass road na dumadaan dyan sa kadagatan, sa baybayin ng dagat ng San Juan at ng Sariaya. Ito ay magiging diretso doon sa Lucena, kung saan maaaring dumaan yung mga truck at mga sasakyan na galing Bicol ay pwede nang dumiretso dito sa San Juan, papuntang dito sa atin sa Calabarzon, dito sa atin sa Star Tollway, via San Juan, Rosario, Lipa, o kaya ay San Jose, Lipa, Star Tollway. Kayo po ba may mga, sapagkat ito'y maaaring sa susunod na taon ay maaaring mabutas na rin, 2014 or 2015, kayo ba'y mayroon ng ginawang mga pagpaplano at paghahanda? Gayon din Hepe, yung dulong sa may dulo ng San Juan na lapat doon sa Lubo, yan ay mabubutas na rin. Maaring by next year ay madaanan na yung diretsyong papuntang Batangas City. So ito'y maaring So ito ay maaring makakaapekto sa inyong pangangalaga. Kayo ba'y in terms of dami ng bilang o dami ng mga detachment ay meron na kayong ginawang paghahanda? Yes, sir. Meron po tayong, yung buong San Juan po ay merong lahat ng dadaanan doon ay meron tayong detachment na tinatawag po sa amin na Police Assistance Center. Ang aming pong Police Assistance Center ay doon sa boundary po ng Rosario, pamula doon sa Muson, Barangay Muson, San Juan, Batangas. Sa paggaling po tayo ng Chaong, ang ating pong Barangay Lipahan, meron po tayong detachment doon na pinamumunuan din po ng ating kapulisan kasama yung ating Philippine Air Force.
Pagdating po naman doon po sa Laia, sa Hugom, meron po tayong kapatid doon na Philippine Air Force na detachment at meron po tayong Police Assistance Center sa Laia na kasama po yung marami po tayong mga kapulisan doon. Kasama po doon ang tourist police. Meron pagdating po naman dito sa boundary ng Candelaria sa Quezon ay meron po tayong Police Assistance Center na pinamumunuan din ng ating kapulisan sa Barangay Tipas. At yun po ay talagang activated at lagi po doon may checkpoint na ginagawa tayo para po sa pagpasok ng ating mga mamamayan na maging maayos at ika nga sila yung matahimik ang pagdaan doon sa bayan ng San Juan. Yun po bang droga ay hindi nagkakaroon ng epekto yung daanan doon sa malaking ilog? Hindi po naman. Wala po naman kami namomonitor na idinadaan doon yung mga droga natin. Dahil ika nga ay mahirap talaga ho doon. Pag bangka kayo dumaan, wala kayong tatakbuhan. Kaya po doon talaga sa land sila dumadaan. So fully covered in terms of police protection ang ating bayan ng San Juan. Yes, sir. Siguro ibig kong kumustahin lang si PO1 Joan Ilaw tungkol sa activity naman ng kanyang desk, yung Women's and Children's Protection Desk. Bali po sir, yung section ko po is WASI PD. Kami po yung section na nagpoprotekta sa mga kaso ng babae tsaka bata. Then, yung program naman po na inaano din namin doon is yung parang ginagawa din namin sa BCR activities na crime prevention, which is nagkakaroon po kami ng mga barangay visitation kasama po ng aming hebe ng barangay Pulong-Pulong na kung saan po dinidiscuss po namin doon yung mga batas na nasasako po ng section namin gaya po ng Republic Act 9262, Republic Act 8353, and Republic Act 7610. Yun po, sir. Sa kasalukuyan ba ano ang statistics na tumatakbo diyan sa iyong desk? Mga ilang kaso ng abuse against men, abuse by women, o abuse against women and against children ang nadadala diyan sa iyong desk? So far, sir, ako po kasi is bago lang sa San Juan. 3 months, magti 3 months pa lang po ako. And nung ma-assign po ako doon, may isa pa lang po yung nagiging kaso namin, yung rape po. Then, yung iba pong kaso is na settle namin. Gaya po ng mga kaso ng mag-asawa, yung 9262. Kasi po kami, hindi naman po kami basta-basta nagdidemanda. Hindi po namin basta-basta inaanong idemanda yung ano. Hanggat maaayos po, pinag-aayos po namin yung mag-asawa dahil usapang mag-asawa lang po yun. Sila din po ang aayos nun, sir. So, malakas na rin ang loob ng ating mga kababaihan at ng ating mga kapitbahay na yung mga umaabuso sa ating mga kabataan ay maisumbong sa pulis. Opo, sir. Dumadami ba ang nagsusumbong sa'yo? Hindi naman po, sir. Kasi po, siguro din po, natatakot din po sila. Natatakot din po sila na, kasi po ang unang interpretation nila, pag naparating sa istasyon, is kaso na agad. Kaya po siguro, tsaka sa bayan po ng San Juan, sir, meron po kaming naka-establish doon na Women's and Children's Protection Desk sa mga barangay. Order din po yun ng PD natin. Na sa bawat barangay po, may mga, it's either barangay secretary po o kaya yung mga babae na hahawak ng kaso na pambarangay, sir, na hanggat maayos po sa barangay, doon po muna sa kanila bago po dalhin sa istasyon, sir. Siguro may tanong tayo si kasamang Jess kay si Chairman Ped. Hindi, sa kanya, tungkol sa kababaihan. Dito kasi sa San Juan, hindi nabanggit nga kanina na mga turista mostly ang nagpupunta dyan. At common problem sa mga ganyan tourist spots ay may mga dayuhan na yung tinatawag ng mga pedophile.
No, yan ay common na sa industriya ng turista. Diyan ba sa San Juan ay nakatanggap kayo ng ganyang kaso? Wala pa po kami Wala natatanggap, pa. sir. So siguro 'yun ang dapat bantayan sapagkat yan ang magiging threat sa palalo tigit at dito sa Batangas ang San Juan ang isa sa mga pangunahing tourist spot na pinagmamalaki natin dito sa ating probinsya. Opo, sir. Ikaw ba, Mar? May tanong muli? Dito ba sa San Juan, ma'am, ay merong mga nakikita ko sa ibang bayan na mga kabataang medyo palaboy-laboy sa lansangan? Sir, sa bayan po ng San Juan, wala po kami nakikitang mga ganong palaboy-laboy dahil sa totoo lang po, yung patrol team din po namin, kasama ko din po. Tuwing gabi po, pagdating po ng alas 7 ng gabi, umiikot na po kami. Then pagka po may mga nakikita kami mga minor na nasa lansangan pa ng mga oras na yon, pinauuwi na po namin. Kaya po, ganun. Tsaka yung mga badyaw ba, sir, hindi pa rin po kami naaabot ng mga ganun. Dapat pag-isipan din niyo yung kahandaan na gagawin doon dahil baka mamaya lumipat ng lugar ay para maisaayos nyo dahil mga tao rin naman yun. Thank you. Siguro Jerry, siguro kay Dwight, maganda maitanong din. Pag-usapan kanina, Dwight, na yung katatapos lang nitong Yolanda, no? Bigyan mo nga kami nung kabuuan dito sa Batangas ng pinsala nitong bagyo o ano man. Sige po, i-report ko lang po yung aming latest na situation report regarding po sa affectation ng Tropical Storm Yolanda. As of 4 o'clock PM po today, na meron na po tayong 592 evacuees. Ito pong evacuees nito, hindi po ibig sabihin nito, ito po yung mga nagiba na yung bahay. So, ito po maaaring naging, yung iba po yung proactive, katulad po ng bayan ng Kalatagan, yung sa San Nicolas po, naging proactive po doon, kaya nagkaroon po ng mga evacuees na nadala sa barangay hall at munisipyo. So, meron po tayong 115 families. Yun po yung bumubuo ng 592 na pamilya. And then, meron naman po tayong 40 teams na SAR team, yung Search and Rescue team na nakadeploy. Then, kagabi po, medyo malakas ang hangin po kagabi. Marami pong mga nagbagsakang mga puno. So, umabot po ng 186. Subalit, naging mabilis naman po ang pag-action ng ating mga force multiplier. Kasama po ang kawani ng mga kawani ng local ng LGU at ng DPWH para po matanggal yung mga nakahambalan ng mga punong kahoy sa daan. Kaya po, lahat ng punong daan, thoroughfares ay passable naman po. And then, nakakalungkot nga lamang po isipin na kagabi po, meron pong tricycle na nabagsakan po ng puno at 4 po doon yung injured. Then, kaninang madaling araw naman po at 4:30 nagkaroon po ng nakapsize po yung isang tugboat sa parte ng Bawan sa Barangay San Pedro, wherein isa po ang namatay, isa po ang injured at yung iba pa naman kasama ay ligtas naman po. And then, as of kanina po, normal na naman po ang situation natin, na downgrade na po yung tropical storm signal natin. Dati kagabi umabot ng signal number 2, ngayon po yung signal number 1 na. Hopefully papalayo na naman daw po. And as a matter of fact, yung iba pong evacuees, unti-unti na pong ibinabalik. Sabi nga ni Sir, nabanggit kanina sa San Juan, ibalik na siguro kaninang umaga. Yung iba naman po ibinabalik na rin. Kasi malaki pong tulong yung ating naging proactive actions. So, sa halip na hintayin natin, dati po kasi ang ugali natin ay wala pa naman mangyayari, hindi muna natin i-evacuate. Ngayon po in-evacuate na natin, wala pang nangyayari. So, and then yung atin naman po, nagpapasalamat kami sa pamumuno ng ating Provincial Governor, Honorable Vilma Santos Recto. Maaga po yung kanyang pagdeklara ng wala pong klase at pasok sa mga opisina po ng pampublikong opisina at mga paaralan po.
And then patuloy po, simula po nung may declare niya yung walang pasok po sa mga opisina at paaralan, ito po ay nagpatuloy na po ang pag-monitor natin sa tropical storm. And yung ating pong team ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Council ay patuloy pong lumilibot sa bayan-bayan, kasama po ang iba pang miyembro ng kapulisan, yung Search and Rescue Team, para po magbigay ng tulong doon sa mga naapektuhan ng bagyong Yolanda. Doon po sa ating mga in-evacuate, ano po, meron ba kayo naging kaso na may mga opportunista po na, di ba, pag minsan may nasunugan, meron ho mga opportunista naman na pumupunta ho. Doon naman ho sa inyong kaso na pag-evacuate, meron ho ba nag-report na may mga naging opportunista naman dahil nawalan ng tao sa bahay? So far ngayon po ay wala po nung mga na-report sa amin. Duty po ako di whole 24 hours simula po kahapon hanggang kaninang umaga. Wala naman pong na-report na nag-take advantage po ng mga bahay na inaiwan ng mga evacuees. Siguro takot din naman ng matake, pero ang one thing that is commendable po ay yung ating pong mga kapulisan, despite the fact na kasagsagan, ay meron pa pong mga nahuhuli. Meron pa pong nahuli ng violation of gun ban, meron pa pong na-arresto na wanted person. Sa matter of fact, one is arrested po, nalaman na may warrant pala during the evacuation. Magandang gabi po ulit. Magandang gabi po, Sir Mark. Spokesman Ponte. Taga-Lipa kayo, sir? Opo, taga-Barangay 7 po. Binabati ko yung mga taga-Barangay 7 dyan. Napakalawak ng yung sakop, ano po? First District, Second District, hanggang 4th District yata, no? Ay, oo nga po, may kagabi nga po yung tuloy-tuloy yung, kasi bukod sa duty po ako, ay yung ating po mga kaibigan sa media, ay sa akin din po kumukuha ng balita at medyo nadidelay yung pagbibigay ng update ng PDRMC natin. So, ay gusto nila laging updated, so sa atin po kumukuha, kaya medyo halos wala po tulog kagabi. Oo nga po, sir. Dati po kami nakikikooperate sa kapulisan nung kami buhay pa yung Pugad Lawin Radio Group. Opo, na. Buong probinsya ng Batangas nakakasali kami sa mga pagtulong. Sa ngayon wala kaming may ambag na tulong. At yun nga po, ang inyo pong sakop ay napakalawak. Dito po ba sa 4 na distritong nasa sakop nyo ano po bang malaking pinsala ng nagdaang bagyo? So, ang pinakamalaki pong pinsala ay bukod nga po yung nabanggit ko kaninang dalawang aksidente, yung pong nabagsakan na ng puno, yung pong tricycle na may lulang pong 5 katao, at yung pong nakapsize po na tugboat along the shoreline of Barangay San Pedro Bawan. Ang pinaka mga notable lang po na na bayan na naapektuhan talaga ay yung pong 2 barangay po sa Kalatagan, yung Barangay Luksoy na Talisay, medyo tumataas po kasi yung ilog doon. And then dito po sa Batangas, yung pong Badyaw community natin diyan, yan po inilikas din dahil nga tumaas din ang kaunti ang tubig. Oo nga po, dapat po mapagtulong-tulungan natin sa susunod na dadaan mga sakuna o bagyong dadaan, ay makatulong din kami sa mga susunod na pagkakataon. Ngayon sa lamang po nagpapasalamat na po kami, Sir Mar. Salamat, Mar. Siguro, hihingi naman tayo ng update sa activities ng Police Relations Desk kay PO1 Trinidad. Eric? Yes, sir. Sa aking section naman, sir, sa San Juan MPS po, sir, bilang PCRP-NCO po, ako po, sir, yung nagko-coordinate po sa ating mga barangay captain upang magkaroon po ng barangay visitation, pulong-pulong na sa pangunguna po ng ating hepe, si Sir Aguda po. At saka nagko-contact din po kami ng mga feeding program po
mga coastal cleanup po. At as drug abuse resistance education officer, sir, ay nagko-conduct din po ako ng drug symposium po sa mga high school po at saka elementary, upang po masugpo po natin o malabanan po natin ang pag-iwas sa droga, sir, sa bayan ng San Juan. So ikaw din ang nagkakaroon ng coordination sa ating mga government organizations doon. Yes, sir. So nakakaugnay niyo ba ang Rotary at saka ang alam ko buhay diyan ang React po, Balisong React group. Lambayok, sir. Konpo. Actually, sir, kaagapay din po namin ang React sa mga activities, sir, at saka sa lalong-lalo na, sir, sa mga yung pag may okasyon, sir, sila ang nagkuha sa mga traffic, sir, sa ating bayan. Katulad po nung nakaraang All Saints Day, sir, kaagapay po natin sila sa pagpapatupad po sa mga batas trapiko. Oo, siguro kumustahin mo ang mga reactor doon galing sa APAP Batangas at saka sa mga reactor ng Lipa. React San Juan po, sa pangunguna po ni Sir Rawi po, Luistro. Maraming magandang hapon po. Sige, salamat. Gusto ko papahabol lang akong tanong. Dito lang mga nagdaang araw, nag-meeting kami dito sa Livestock Council, Provincial Livestock Council, kami dalawa ni Dr. Jess Medina. At nabanggit nga ni Hepe Fidel na sila ay kaagapay sa pangangalaga ng mga biosecurity ng probinsya ng Batangas. At ang San Juan, isa yan sa mga major point na dyan dumadaan ang halos lahat ng hayop na pumapasok sa Batangas. Meaning, katulad, for example, ng mga kalabaw, baka dinadala yan sa Padre Garcia. At dumadaan din dyan ang iba pang mga lalo na yung mga lilitsunin na galing Bicol, nakakaabot dito yan sa Batangas. Kaya napakahigpit ng may checkpoint po diyan. At bukod pa doon, napalathala din sa pahayagan na yan ang pinanggagalingan ng mga aso. May nahulihan dyan ng aso na dinadala sa, ewan ko kung saan man dinadala yun, nahuli. So, kayo ba'y katulong dyan sa pangangalaga ng biosecurity at saka ng mga illegal na hayop na dumadaan dyan sa inyong lugar? Opo, sir, yung tungkol po diyan sa mga livestock, ay tuloy po ang monitor namin diyan at meron nga po kaming checkpoint na kasama po natin ang provincial capital na siyang tinitingnan nila yung mga dumadaan na mga livestock doon sa bayan ng San Juan. At yung mga hayop naman po na katulad ng mga aso na naulit ninyo, wala na pong namimili ron ng aso. Dahil lahat ng nadaan doon ay kami po ay tine-checkpoint po namin dahil hindi ho makakalabas sila nang wala silang dadaan ng checkpoint to sa bayan ng San Juan. At mayroon po akong binigay na instruction sa kanila at memorandum na kung makakakuha ng mga mamimili ng aso ay huwag nilang padadaanin at dadalhin sa police station upang ma-impound doon sa ating munisipyo ng San Juan. Naging bisita na rin natin dito yung ating mga hepe ng Tanawan, yung ating mayor ng Mataas na Kahoy at saka yung mayor ng Tanawan, ang ating hepe ng Rosario at saka ikaw nga sa San Juan, ay mukhang kahit dito sa atin sa Lipa ay ang ating kapulisan ay malakas ang ginagawang kampanya laban sa droga. Tayo ba'y makakaasa, hepe, o kayo ba ay may target sa kapulisan through the provincial command na ang ating Batangas ay maideklarang drug-free? At kailan ang ating target na itong buong Batangas ay drug-free? Ang bayan ng San Juan po
ay ika nga tuloy-tuloy ang aming panguhuli ng shabu, ng mga magsasyabo. Tuloy-tuloy ang panguhuli ng mga gumagamit, ng mga nagsusupply, at sa katunayan nga po ay 1 linggo pa lang ako doon ay na-encounter agad kami pagdating sa shabu. Ngayon po sa aming target date ay hindi pa po natin masasabi sa ngayon dahil talagang ika nga mapakataas ng droga dito sa Pilipinas. Hindi natin maintindihan kung sino baga nagsusupply sa atin. Pero ang lahat ng ating ginagawa ay talagang kontra sa droga pagdating sa bayan ng San Juan. At lahat po doon ng mga identified na pusher, user, protector ay amin pong iniimbestigahan. At sa katunayan nga po ay mahigit na 4 na po na ang nahuli namin sa droga doon sa bayan ng San Juan. At ika nga humihingi nga kami ng tulong sa inyo, baka magagawa nyo kami ng malaki-laking silda dahil punong-puno na po yung silda namin. Sir, with regards po sa kampanya namin laban sa droga, ginagawa po diyan na kung yung ang target natin madideclare natin ang buong Batangas ng drug free, ay medyo mahirap po talagang gawin yan. Ang ginagawa po natin diyan ay by step po, by barangay. So kaya nga po meron po tayong mga barangay, kinakausap po natin yung mga kapitan, kinukuha po natin yung mga targets list, watch list doon, yung mga personalities that is involving illegal drug activities. So ang inaano po natin yan, once na ma-identify itong barangay na ito na may drug addict, may pusher, o may illegal drugs activities dyan, yan po through the PCR, yung intelligence, operation, and investigation, yan po pinagpupukusan para po ma-clear natin yung barangay na yon. So magkakaroon po tayo ng anti-drugs barangay clearing operation. So by that naman po, nagiging positive naman po yung response ng mga taong barangay sa aming kampanyang ganon, sapagkat para sa kanila mas maganda po na yung kapulisan natin ay nagtatrabaho kasangga yung mga barangay official. Kaya nga po sa barangay, pagkukuha po ng police clearance, ang ginawa po ng police natin, hinihingan po natin ng BADAC o yung Barangay Anti-Drug Abuse Clearance. Yun po yun. Yung pong hinihingi natin. So para sila na rin po yung sa barangay, yung magtrabaho na rin po o magkampanya laban sa droga. So, yung pang ginagawa po ng probinsya dyan, ng police station, down the level of the police station, nag-a-apply po ng search warrant, bypass operation, para po mahuli yung mga pushers, users, at saka yung mga kung meron man pong mga dumadayo diyan para lang sa socialization. Siguro kapitan, naisip ko lang, sapagkat tayo gumagawa naman talaga at ang ibig natin siyempre masumpo po, kaya masyadong massive ang inyong ginagawang mga bayan-bayan na programa. Naisip ko lang, kung tayo may programang ganyan, yan naman ay ang principal na ano dyan ay na-identify ninyo yung mga taong humigit kumulang ay pinaghihinalaang involved sa supply man at saka yun sa gumagamit. Kayo naman ay may mga kampanyang ginagawa para huwag gumamit ang tao at magkaroon ng awareness na hindi mabuti ang gumamit nito. Maaring na-identify na rin ninyo kung saan humigit kumulang ay dumadaan ang mga drogang ito. Ang iniisip ko lang, malaking bagay na lagyan natin ng timeline dahil para yung pag-execute ng bawat programa ay naka-contribute doon sa mayroong tinatawag nating measurable ay mga accomplishment at may milestone schedules tayo hanggang sa totally ay tanggal na yan para lahat ng ating energy, lahat ng ating iniisip na nakatutok doon na bawat step ay unti-unting naaabot natin yung masugpo talaga na wala na dito sa ating droga. Dagdagan ko lang.
parang ang gusto mangyari ni Ding, like for example sa bayan ng San Juan, ilang bang bayan ng San Juan, ilang barangay ang San Juan na 42 barangay po. 42. Sa 42 na ito ngayon, June, is ilan dito ang reported na mayroong mga illegal na operasyon ng droga? Siguro po nasa sa Mga ilang percent? Parang ang gusto mangyari ni Ding is of that 42 barangays, ano? 42 barangays, kung na-identify na natin yung, let's say 10, ano? Ang, mas maliit lang muna kasi mahirap pa ang Batangas. Mas doable sa San Juan kasi kung may 42 barangays ka, kung identified mo na lahat ng barangay ay mayroon talagang operasyon ng droga, so at least pwede ka magsabi na ngayong taon na ito ang aking target is 10 or 5 barangay ang i-clear ko niyan from illegal drugs operations. Para at least pag nagpaalam ka sa bayan ng San Juan, talagang mayroon ka may report na kikimakita ng ating mga kabayan sa San Juan na yung 5 barangay ay na-clear natin. Kasi para maging measurable yung target natin. Kasi tayo naman is bounded tayo ng target natin. But sa San Juan, kaya ba natin yun na mag-target tayo ng 1 barangay or 2 barangay? Para ang focus natin doon lang talaga. Dahil kung tatargetin natin yung buong San Juan, malaki talaga yan eh. Hindi natin kakayanin talaga yan. Pero mag-target lang tayo ng 1 barangay para yung mga tao makita nila na itong barangay na ito ay clear natin from illegal drug operation. Kaya po natin gawin yun. Ang isa lang po natin doon ay pagkakaalis natin ng droga doon sa isang barangay, papalit naman po huhuli ka ng 5, dadating 10. Ganun po yun. Ganun po ang nangyayari ngayon sa kahit saan na tayo magtanong, kahit saan tayo pumuntang barangay, pumuntang bayan, makapanghuli ka ng 5 tao sa droga, mataalis mo itong 5 taong ito, meron susulpot at susulpot para pumasok ulit doon sa isang barangay na yon. Kaya ang ginagawa namin diyan ay yung isang barangay, i-clear namin. Pag na-clear namin, binabantayan namin yan. At talagang hindi na namin pinapapasukan doon. Meron na po kami nakiklear doon. At gagawan lang po natin ng clearance sa kampo na talagang free yung barangay na yun sa droga. Sige, siguro imbitahan ulit natin si Provincial Director Ding at yun ang pwede natin may recommend siguro sa Philippine National Police na magkaroon ng mga targets ng lahat ng mga station commanders kung ilang percent. Sabi natin na 5% lang. Yung doable ba na kaya nating ituro ano yung mga barangay ang na-clear natin under our term. Diba? Like for example, ito kasi is kinakailangan planuhin talaga ito. Dapat mag-ismiyak tayo dito eh. Ibig sabihin yan is malaking plano ito na gagawin at alam ko na hindi lang kapulisan ang dapat na imbitahan natin dito but to include yung DILG para sila yung magpapagalaw doon sa mga local officials at iba pang mga ahensya ng ating pamahalaan na mayroong kinalaman tungkol sa paglaban sa illegal na droga sapagkat let us all recognize na ang operasyon ng illegal na droga ay napakalaki ng problema yan ng ating society. Kaya dapat scientific din yung ating approach dyan. Kaya nga dapat tumulong na rin tayo dito ding ano. And siguro pag-usapan natin yan kung kinakailangan na tumulong tayo mag-i-draw yan, dapat tumulong na tayo kung mayroon tayong naiisip dahil hindi lang naman kumot kapulisan or sundalo ay may monopoly na sila ng idea ng pag-solve ng problema ito. Who knows, baka isang ordinaryong bata lang pala ang mayroong mas magandang programa. Kaya ito ay dapat binubuksan natin sa ating mga kabayan. So, Chairman? Meron kasi tinatawag na organizational chart. Maging kriminal o pribado, may organizational chart ang mga yan. In other words, yung pinaka main source, origin of country, may supplier, sunod, yan down the line yan eh. Ngayon, kumbaga sa kwan, kailangan putulin mo yung flow na yan eh.
yan ay flow of drugs. So kailangan putulin mo yung flow. Isang magandang paraan para maputol ang flow is lakihan mo ang budget ng Intelligence Department. Sapagkat ang Intelligence Department, yan ang makakapasok doon sa organisasyon. Bukod pa doon sa trabaho down the line ng barangay level. Ang ibig ko sabihin, pag magaling nga nasa intelligence mo, definitely kahit papaano makakapenetrate yan. Sa akin palagay, kailangan malaki ang budget ng intelligence at magaling ang nasa intelligence. Totoo po yun, Sir Ped. Yan pong yan po kasing yung drugs niyan, that involves a lot of clandestine activities. So, kailangan po talaga yung aside po doon sa ating ginagawang education awareness regarding sa ill effects ng drugs, kailangan din po ma-strengthen natin yung intelligence gathering and monitoring. So how are we going to do that? Siyempre, of course po, it involves a lot of budget. Kasi in order to mobilize agents, gumagalaw po yan. So, kailangan po natin ng malaking budget talaga. So, kaya nga po, we are hoping na yung amin pong mga kaibigan sa mga private organizations, private katulad po ninyo, may sangguni po. Alam ko naman po na kayo malalakas po sa ating mga leaders diyan, doon lalo na po sa mga gumagawa ng batas, sa mga politiko natin. I know they will listen to you, to your groups, na may suggest sa kanila and then to open them that idea to them. Isa pa hong suggestion din po. Wag na wag ho natin kalilimutan na kung wala hong buyer, ay palagay ko naman ho ay wala din hong supplier. Ano ho yung ating magandang panuntunan in behalf po doon sa sitwasyon na simula sa estudyante at baybayin natin at para ho naman mawaksi ang isipan ng mga user. Alam niyo po, ang kampanya po sa illegal ng drugs does not only involves police operations. Ano po? When we talk about police operation, yung pong ginagawa natin pag-aresto, pag-apply ng search warrant, we call that po sa amin sa kampanya na supply reduction approach. Kung saan po, huhulihin po natin lahat ng mga pusher, lahat ng mga addict, lahat po ng mga gumagawa ng shabu, yung mga nagmimintin ng laboratory, huhulihin po natin yan. And that is a supply reduction approach. Meron pa po din tayong tinatawag na demand reduction approach. Ito naman po yung para sa mga tao na pwedeng matempt na gumamit ng drugs. Kaya nga po yung ating pong PCR, ang ginagawa po niyan ay nagkakandak po yan ng information dissemination sa mga schools. Monthly po, kailangan po meron po silang minimum of 2 schools na bisitahin at magkandak po ng drug awareness education. As a matter of fact, nakakasama po namin ang ating kasangga dito, ang Philippine Air Force. Sila po ay siyempre sa anti-insurgency naman po ang kanilang campaign. Kami naman po ay regarding sa drugs at saka yung promotion po ng Anti-Bullying Act. So by that po, para po kasi sa akin, pareho kasi ng idea ang PNP at saka AAP when it comes to campaign sa drugs. Sa kanila naman insurgency. The people who doesn't know ay madali pong impluwensyahan. So, kumbaga, blankong papel, ika nga sabi ng ating counterpart sa AAP, sulatan mo yan in that yun ang magiging description niya. Pero kung yan ay punong-puno ng sulat, ibig sabihin marami siyang alam, kahit anong gawin mo dyan na libre na, kahit ilibre mo yan, hindi gagamit ng drugs yan. So by that, we are nagpapasalamat kami sa mga media na sumasama sa amin, sa grupo po ninyo, sa kampanya at information dissemination. How I am happy na makita ko sa bawat patalas na sa TV, sa bawat commercial, wala kasi akong nakikita sa lahat ng network, wala akong masyado nakikita na nagbibigay ng commercial na nagpo-promote ng yung awareness ng ill effects ng paggamit ng drugs. Pag wala, kahit kayo po siguro may napanood na, di ba, napapakita natin commercial, ayang
sabon, lotion. Yon, paano anong epekto ng sabon, anong epekto ng lotion. Pero wala pong nagpapata-commercial na ano ang masamang epekto ng droga. So kung meron po noon, siguro kahit sa isang araw, malalaman ng bata, no, ng ating mga anak, na maliliit pa, ay masama pala yun. Oh. Pwede ka pala mamatay, pwede kang makulong. So, kung meron po sana, kaya nga lang po, sabi po natin, kailangan po ng budget yun, may bayad po kasi ang sa commercial. Okay sana kung may katulad po ng grupo ninyo, na katulad dito, binibigyan ng PNP natin na libre, for free. Oh, kaya kami malaking pagpapasalamat po namin sa grupo po ninyo na bumubuo ng APAP Batangas, na nabibigyan kami ng pagkakataon na may promote namin yung aming mga programa. Isa pa ko siguro, suggestion ko kay ma'am naman, at kung kagaya po niyan, sabi niyo ko kanina, mababa ang incidence ng reklamo tungkol doon sa mga kababaihan. Pwede ho kaya nating itap din yung inyong agency to disseminate doon naman sa side ng mga magulang. Alam naman natin na napakahalaga ng attachment ng magulang at sa mga anak na user. Opo sir, actually po yung hepe din po natin si Sir Aguda, nagkakaroon po siya ng coordination sa mga principal sa schools para i-discuss yung mga epekto po ng drugs, then tsaka po dinidiscuss din niya yung mga batas na nagpo-promote para against sa mga babae tsaka sa mga bata, sir. Nagkakaroon po kami ng coordination sa iba't ibang schools na nagkakaroon ng activities para, yun nga sir, maiwasan po yung drugs sa mga bata po, lalong higit sa mga elementary and high school students po, sir. Okay, thank you very much. Inabot na po tayo ng panahon sa ating palatuntunan, kaya tayo po ay magpapaalam na. Alam mo, ang problema talaga tungkol sa illegal na droga ay napakalaki na ho yan. At ang dapat po siguro nating sisihin dyan ay yung mga nakaraang mga namuno sa atin, sapagkat hinayaan na lumaki, naging higante na yung problema na yan, kaya tuloy ngayon ay nahirapan na tayo. But ngayon ho mga kaibigan, na ang problemang yan ay isang napakalaking problema ng ating society. Dapat ngayon magsimula na talaga sa baba. Magsama-sama na tayo, magsama-sama yung lahat ng ating mga kabayan na ating labanan ang illegal na droga sa ating bansang Pilipinas. Yan po ay isang national security concern na, at hindi may iwasan na marami po sa ating mga kabataan ang napapariwara. At siguro dapat maging proactive din ang ating mga magulang. Ang mga magulang ho, huwag kayong bulag-bulagan, huwag ko kayo maging bingi. Dapat to ay makialam kayo sa ginagawa ng inyong mga anak. Dahil ito ho ay isang malaking problema na ito, na dapat lahat tayo ay magsama-sama, magtulong-tulong tayo. Huwag lang ho natin itong ipaubaya sa mga otoridad, sapagkat ang power naman ho ng ating authorities ay galing sa atin. Kung kahit ano pong gawin nila, kung walang suporta galing sa ating mga kabayan, wala rin pong mangyari. Kaya hanggang dito lang po ang ating programa, pero bago tayo magpaalam is of course, pasalamatan natin yung ating mga sponsors at yung parting statements ng ating mga bisita ngayon. So Ding, hingin natin yung parting statement. Unang-una, of course, si Police Chief Inspector Pablo Aguda. At ikaw na rin ang magbanggit ng mga kasamahan mo, Jun. Nagpapasalamat po ang pamunuan ng San Juan Municipal Police Station sa pagbibigay nyo ng oras na kami makapunta dito sa inyong himpilan sa APAP Batangas. At nagpapasalamat po sa lahat na namumuno ng APAP Batangas, ang bayan ng San Juan, para sa ikatatahimik at ikagaganda ng kasamahan ng mga mamamayan at ng kapulisan. At meron akong masasabi lamang na ang ating wala tayong magiging solusyon kung hindi tayo magkakaroon ng pagkakaisa dito sa ating bayan.
At sana po ay tayo ay magkasama-sama sa pagtupad at pagpusupo ng krimen dito sa ating bayan. Binabati ko po ang ating minamahal na punong bayan, Honorable Rodolfo H. Manalo, ang sangguniang bayan ng San Juan, at ang mga kapulisan ng bayan ng San Juan na kami sumusuporta sa aking pamumuno sa kapulisan. At maraming salamat po. Sunod pong tatawagin ay ito pong si ating PCR, Police Community Relation Officer, si PO1 Trinidad. Nagpapasalamat po ako sa gabing ito na kami po inyong inanyayahan po. At napakalaki pong tulong na ito ang nangyaring ito dahil po na sabi po namin ang aming mga programa at mga aktibidades doon po sa aming bayan ng San Juan. Salamat po. Nagpapasalamat din po ako sa ng kasamahan ko sa stasyon, sa pulisya ng San Juan, sa aming butihing Mayor Rodolfo H. Manalo, sangguniang bayan ng San Juan, at sa lahat pong mamamayan ng San Juan. Maraming salamat po. At ang representative ng PNP chief sa probinsya po ng Batangas today is represented by June, si Police Senior Inspector Dwight Fonte. Thank you, Sir Jerry. Bago ako magpaalam at magpasalamat, binabati ko muna nagtampo yung aking biyana na babae, Inay Honoria Pulintang. Hindi ko daw siya binati noong nakaraan. So, para daw may tinitingnan ako kasi ang Tatay Boy lang ang binati ko. So, binabati ko po kayong dalawa, Tatay Boy at saka Inay Oria. Magandang gabi sa inyo dyan. At syempre sa aking ex-girlfriend na ngayon aking asawa. Nasa bahay, Miss Evangeline Ponte at sa dalawang anak. Magandang gabi at happy viewing. At syempre sa pangalan po ng ating Provincial Director ng PNP, Police Senior Superintendent Omega Jared Jocares Fidel, kami po ay nagpapasalamat. Una sa lahat po ay sa bumubuo ng APAP Batangas at syempre po sa mga mamamayan ng Batangas sa patuloy nilang pagsuporta sa ating kapulisan sa pagpapayapa at pagpapanatili ng katahimikan at kayusahan dito sa ating minamahal na probinsya. Hello, John, kung ikaw ay mayroong ex-girlfriend, meron akong roommate si Nilda, nakikinig din ngayon, at saka si Tim and Neil, si Ira at saka si Raya Angelica. Mabuhay po mga kababayan at ika pala. Magpasalamat muna tayo dito sa Blue Sapphire na patuloy na pinapabayaan tayong gumamit nitong room na libre. At kung kayo ay may mga weddings, debut, birthday, baptismal parties, conference, corporate, at saka kung kayo may mga gimmick, dito may mga napakagandang gimmickan dito sa Blue Sapphire. Dito lang po ito sa may tapat ng Fernando Air Base. Yun pong mayroon din silang hotels dito, restaurant at may catering services. Ang Sampaguita Mart po, Sampaguita Mart nandiyan po sa may palengke. Diyan po kung para kayo ay sa may Rizal Street, malapit sa public market, para sa mga school supplies, murang mga bilihin gamit sa bahay. At may loto rin po sila, kaya makakataya rin po kayo sa kanila. At siyempre, yung great concepts na kung saan ay tayo ay once a month ay nagdadaos ng ating mga up Batangas. Pwede rin po kayo doong ang inyong mga personalized na party ay sa great concepts. Diyan po sa may tabi ng SM, sa may Arturo Tanco Drive, Balintawak. Maraming salamat po, APA Batangas. Thank you very much, Ding. So, dito na po nagtatapos ang ating programa.
At sa lahat ng ating mga tagapagsubaybay, ating pumuling hiningi ang inyong tulong na tulungan po natin ang ating mga authorities na magampanan nila ang kanilang tungkulin. Sapagkat kung gusto po natin na paglabas po ng bahay natin ay wala tayong iniisip na pwede mangyari sa atin, dapat tumulong tayo. Pero kung gusto natin ang ating society na paglabas natin ay hindi natin alam kung anong pwede mangyari sa atin, naghihintay yung mga criminals, di wag ho tayong tumulong. Ganun lang ho yan. Kung gusto natin na nandiyan sa paligid natin mga criminals, di wag ho tayong tumulong. But kung gusto po natin na tanggalin ang mga criminals, dapat makipagtulungan ho tayo sa mga otoridad. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Mabuhay!